Tapos sabihin mo rin, mahal ka ni Mama Mary. Oh, palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Sabihin nga po ninyo, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, you are blessed. Mas malakas. Sabay-sabay natin sabihin, thank God we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Tunay na pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Sapagkat tayo buhay, tayo humihinga, at hindi nagbabago ang pagmamahal ni Lord sa atin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Unang aking pangbati sa inyo ng maligayang piyesta. Walang sumagot. Hindi lang pupunta dito sa piyesta. Maligayang piyesta po sa inyo. Sabi nyo yan, pupunta ako dito, baka kain ako, Okay. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag akong tignan nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Tanangin mo yung katabi mo, sabi mo, kaibigan. Sabi mo, kaibigan. Laksan nyo naman, kaibigan. Maamo ka ba? Ayan. Anong sagot? Hindi. Ayan. Ang English ng salitang maamo ay gentle, di ba? At saan natin naririnig ang salitang gentle? Sa tender care. May TV ba tayo? Sorry. Sa sabon, di ba? Gentle sa kamay. Ayan. Ano pa? Di ba may mga tao na yung nila pag yung bang nakikipag sa kasalamuha, may mga gentle na tao, no? Yung hindi marahas, no? Yung mabait, Tapos meron tinatawag gentle kung humawak. Yung nga naman, no? Yung iba pag humawak, para namang grabe, di ba? At kapag ang isang tao ay gentle o maamo, marami ang nang-eenganyong lumapit sa kanya. Amen? Amen? Parang ganito lang yan. Sino dito may mga paaso at pusa sa bahay, taas ang kamay? Wala kayong pusa. Iguana. Sige. Kaya pansinin ninyo, kapag ang isang hayop ay maamo, pag nilapitan mo, hindi kanyang kakagatin, hindi kanya sasakmal, hindi kanya awain, di ba? Pero kapag ang isang, anong kabaliktaran ng maamo? Mabangis. Talaga naman. Lumalapit ka pa lang, hahabulin ka na ng kagat. Kakalmutin ka na niyan. Ba't ko ito nasabi sa inyo? Sapagkat nakita natin sa nakarinig natin at nakita natin sa mabuting balita ang kaamuan o the gentleness of God. Sa simula pa lang narinig natin, anong sabi sa atin? At si Jesus ay nagalak dahil napuspos siya ng Espiritu Santo. Isa sa mga regalo ng Espiritu Santo ay kagalakan, joy. Pero hindi lang yan. Kasama din sa regalo ng Espiritu Santo ang gentleness, kaamuan, Kaya nga nasabi ng Panginoon, pinasasalamatan kita, Ama, sapagkat ibinunyag mo ang mga bagay na ito, hindi sa mga pantas at marununong, kung hindi saan, sa mga katulad ng sa bata. Bakit? Saan ka ba nakakita ng mabangis na bata, Aber? Nakakita na ba kayo nun? Ganito na lang. Sino nakakita ng baby, taas ng kamay? Hindi po jowa, baby. No. Tinan ninyo. Tama yung bata, no? Pag nakakita kayo ng baby, yung pagod mo nawawala, di ba? Yung lungkot mo nawawala, di ba? Yung alalahanin mo nawawala. Bakit? Napaka-gentle niya. No? Napaka-amo niya, no? Kaya sinabi ni Jesus, ibinunyag sa mga tulad na sa bata. Bakit? Sapagkat ang mga bata, hindi nang aaway sa Diyos. Amen? Laging bukas ang tenga niyan. Laging bukas ang puso niya kung ano man ang sabihin ng Diyos sa Kanya.
Kita mo, mga magulang, di ba? Kapag yung bata umiiyak pag kinarga ng ina, tatahimik na. Bakit? Kasi alam niya ng batang ito na ito ang kanyang ina. No? Na nagtitiwala itong batang ito na hindi siya bababayaan ng kanyang ina. Kaya gano'n na lang ang pag-aalaga ng ina sa kanyang anak. Ganito din ang Diyos. Sapagkat ang mga marurunong at mga pantas, kung minsan ay Uy, magpipiesta, huwag niyo akong tulugan. Ano ba nangyayari kapag meron kakausap na marunong o matalinong tao? Di ba ang hirap nilang kausap? Ang daming tanong. O ano makukuha ko dyan? Pagkatapos ano mangyayari? Nakakainis kausap. Di ba? Napaka mo naman no? Unreceptive. Kapag yan, ang taong yan ay katulad ng sa bata, kahit magkwento ka ng magkwento, makikinig lang yan at matutuwa pa sa'yo. Bakit? Kasi kahit papano, sa kanyang pakikinig, nabibigyan mo siya ng ligaya. Napakaganda ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito na yung pangako ng Diyos. Mula sa sanga ni Jesse, kukuha ang Diyos ng mamumuno sa bayang Israel. At ito pa maganda, no? Ano sabi niya? Siya ay mamumuno ng mayroong katarungan. Pakikinggan niya ang lahat. Ngunit pagdating sa masasama, bibigyan niya ng katarungan ang mga taong kanilang ginawa ng masama. Tapos sa pangalawang talata, anong sabi? Ang oso at ang baka ay magsasama. O isipin mo yun, alam niyo ba yung oso? Uy, alam niyo yung oso? Hindi yung damit niyong suot, di oso yon, yung oso bear. Oh. Magsasama ang oso at ang baka. Isipin mo yun, yung oso mabangis yan. Papatayin niya yung baka, pero ang sabi ng unang pagbasa, magsasama ang oso at ang baka. Ang bata, yung bata, maglalaro sa lungga ng ahas. Oh my God. Kung kaya yung mga anak ninyo, ilagay nyo sa sudo sa may cobra, matutuwa kayo. Hindi. Pero tinan mo, bakit gano'n ang binitawang salita ng unang pagbasa? Sapagkat sa kaamuan ng Diyos, mahahawa lahat ang sanlilikha. Sa kaamuan, the gentleness of God will be what? Will be perceived and will be received by all creation. Matatanggap ng lahat ng nilalang ang kaamuan ng Diyos. At yan ang ating hinahanda ngayon sa pagdating ng Kapaskuhan. Kaya nga nag-anyong bata, nag-anyong sanggol, ang Panginoong Hesus para masilayan at makita natin bilang tao ang Diyos ay napakaamo. Madaling lapitan, no? At mapagmahal. At yan ang pinakikita sa ating mabuting balita. Na ang Panginoong Hesus, no, sinabi niya sa mga tao, ibinubunyag yan katulad sa mga bata. Hindi po yung bata-bataan, iba yun. Iba yung childlike, iba yung childish. Kasi ang childlike, mapagbigay. Ang childish, maramot. Ang childlike, game player yan. Ang childish, akin lahat. Ang childlike, marunong umasa, marunong gumabay. Yung childish, bahala ka sa buhay mo, basta ako, okay na ako dito. At napakaganda sapagkat sa ika-4 na araw ng ating nobinaryo, sa karangalan ng ating minamahal na patrona, ang naging tema ay si Maria, pag-asa at gabay. Patungo saan? Sa puso ng simbahan. Bakit pag-asa at gabay? Sapagkat sa buhay ng mahal na ina, lagi siyang naging masunurin sa kagustuhan ng Diyos. Pag-asa sapagkat, naalaala niyo ba, nung dinalaw ng anghel si Maria, no? Anong sabi ni Maria? Paanong mangyayari ito? Ganyan ako'y dalaga? Anong sabi ng anghel? Bababa sa yung Espiritu Santo.
umasa si Maria sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Na bagamat hindi niya maintindihan ang sinabi ng anghel, ipinakita dito ni Maria ang kanyang kababaang loob. At ang isang taong mababa ang loob ay isang taong maamo. Walang kayabang-yabang. Kaya nga sinabi ng mahal na ina, mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi. Bakit gabay? Natatandaan niyo baga yung nangyari sa Cana na Galilea? Ano nangyari doon? Matatapos na ako. Ano nangyari sa Cana Galilea? Anong naubos? Anong naubos? Anong naubos? Manginginom nga kayo. Alak. Diba? Sa mga Hudyo, kapag ikaw ay nawala ng alak, sa gitna ng kasalan mo, kahihiyan yun. Ang mahal na ina pumunta sa kanyang anak. At anong sabi, anak? Wala ng alak. Anong sabi ng anak? Ginang. No? Sa ibang lengguwahe, babae. No? Tandaan ninyo, nung sinabi ng Panginoong Hesus, babae, hindi kabastusan yan sa mahal na ina. Sapagkat nasa Ebanghelyo ni San Juan. Pag binanggit mo kasi ang babae sa aklat o sa Ebanghelyo ni San Juan, patungkol sa mahal na birhen, bumabalik tayo sa alaala ng paglikha, di ba? Inaalala natin nung nilikha ng Diyos ang tao, sino naging katuwang ng lalaki? Babae. Yan, di ba? Kaya ganun, no? So, yung mga hindi nakakaalam ng Biblia, pag walang alam, tahimik na lamang. No? Makakagulo pa no? Tapos anong sabi ng mahal na ina doon sa mga, sa mga katulong? Ano sabi ng mahal na ina? Gawin ninyo ang anumang sabihin niya. Ay di ba ang pinagawa ng Panginoon, pinapuno ang 6 na banga. Huwag niyo sabihin yung banga, ganyang kaliit lang. Ay, hindi, kasi laki ni Father yun. Huy, ano ka? Ang laki noon. Ba? Pinapuno. Tapos ano nangyari? Ano sabi ni Jesus? Sige, tikman ninyo. Tamot naging alak. Bay, napakaganda. No? Si Maria ay hindi lang pag-asa, siya din ay gabay. Saan? Patungo sa puso ng simbahan. Ano ba ang puso ng simbahan? Hindi Sino bang puso ng simbahan? Sino? Si Jesus. Sapagkat ang mahal na ina, ang gagawin niya palagi sa akin at sa atin dalhin tayo sa kanyang anak. To Jesus through Mary. Ganyan ang mahal na ina. No? Kaya napakaganda. Bakit? Sapagkat mapalad tayo dito sa Project 8, GSIS Village. Tama po ba? Ang patrona natin ay mahal na ina. Tang mahal na ina, wala siyang ibang gagawin kundi dalhin tayo sa kanyang anak na si Jesus, ang puso ng simbahan. Pero hindi lang si Jesus ang puso ng simbahan, tayo din na naririto. Kaya tayo'y may parokya, no? Sapagkat tayo ay isang sambayanan tayo, no? Walang silbi ang ekstrukturang ito kung wala tayo. Bakit? Paano mabubuhay ang simbahan kung wala ang puso? Di ba ga? Amen? Subukan yung tanggalin ang puso ninyo. Ewan ko lang kung buhay kayo bukas. Di ba kayo patay? Ganun din. No? At hindi lang yun. No? Kaya sa puso ng simbahan, bakit? Kapagkat ang modelo natin ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Nothing more, nothing less. At hindi lang yun. Meron pa. Hindi lang si Jesus, hindi lang tayo, ang puso ng simbahan ay yung mga taong mahirap, ang mga nangangailangan. Kaya si Maria bilang pag-asa at gabay ay hindi lang basta teacher. Hindi lang si Mama Mary isang guro, kundi si Mama Mary ay isang ina. Sino dito mga nanay, taas ang kamay?
Oh, ay, dami Bakit may lalaking tumaas? Nanay lang, nanay. Taas kami ng mga nanay. Oh, palakpakan ng mga nanay dito. Palakpakan ng mga kamay. Yan. Mga nanay, sagutin niyo ako. Kaya niyo bang tiisin ng mga anak niyo maghirap? Kaya niyo bang makita mga anak ninyo ay nawawala ang landas? Kapag nawawala ng landas ang inyong anak, anong gagawin ninyo? Di ba tuturuan ho ninyo? Ganon din. Ang patrona natin, ang Immaculada Concepcion, ang mahal na Birhen, laging nananawag sa atin, bumalik kayo dito sa tahanan ng aking anak. Sapagkat narito si Jesus. Narito siya sa tabernakulo. Narito siya sa banal na misa. Bumalik na tayo. No? Ay, alam nyo, kapag ang nanay ay tumawag, don't say no. Bakit? Ay, siyempre nanay yan. Matitiis mo ba ang nanay mo? Tanong niyo sa akin, Father, magtanong kayo, huwag niyo ako tulugan. Sabihin niyo, Father, matitiis mo ba ang nanay mo? Hindi. Naku, maniwala kayo sa akin. No? Hindi ka talaga matitiis ang nanay ko. No? Dahil nanay ko yan. No? Ititigil ko ang lahat ng schedule ko basta tumawag ang nanay ko. Pasensyahan tayo. No? Kasi kapag nandyan ang mga nanay, hindi lang yan humihingi ng pabor, hindi lang yan naglalambing, kundi kapag ang isang ina ay tumatawag, ibig sabihin yan, ipinakikita niyang mahalaga ako sa kanya. Amen? Yan ang magandang iniiwan ng ating tema ngayong taong ito. Si Maria, pag-asa at gabay. Bakit siya ina? Bukod sa guro, masigit sa lahat siya ay ina. At tayo sinasamahan ng mahal na ina. Saan? Sa puso ng simbahan. Sino yun? Una't higit sa lahat, ito si Jesus. No? Si Jesus, ang tumitibok na puso ng simbahan. Sapagkat sa Kanya nagsisimula at nagwawakas ang lahat. Ang pangalaway tayo, bakit magkakapatid tayo dito Meron tayong isang ama, meron tayong kapatid, si Jesus, meron tayong ina, ang mahal na ina. At pangatlo, sino ang puso ng simbahan? Ang mga nangangailangan. No? Nang minsan, no, yung ating bagong obispo, no, ewan ko, narinig ko lang din itong kwentong ito, no, sabi niya, no, ang Diyos daw merong bias. May kinikilingan ng Diyos. Nang may nagtanong na pare, sino yon, Bishop? Ang mga mahihirap. Totoo yan. May puwang sa puso ng Diyos ang mga mahihirap, nangangailangan, at wala nang inaasahan kundi siya. Pero yung pagiging mahirap na hindi na pumapatungkol na ikaw ay pobre, hindi. Kahit sa ating pamumuhay, tayo ay mahirap. Kaya tayo inaanyayahan ng ating mabuting balita. Ay, maging katulad tayo na sa bata. Tayo'y pinapaalalahanan ng ating mabuting balita na ang Diyos ay napakabait, mapagmalasakit, mapangunawa, at siya ay malapit sa mga taong mayroong puwang para sa Kanya. Napaka-gentle ni Lord. Huwag tayong matakot na pupunta sa Kanya. Tayo na naghahanda para sa pagdating ng Pasko at tayo din na naghahanda para sa ating kapistahan. Tularan natin ang mahal na ina. No? Sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya nga sa pagkapatuloy ng ating banal na misa, ngayong gabing ito'y hari nawa. Ang panalangin ko'y ganito, magpaturo at magpaalaga tayo sa mahal na ina. Siya ang ating pag-asa, siya ang ating gabay. At sasamahan niya tayo sa puso ng simbahan. Walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi tayo. Walang iba kundi ang mga tao wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Amen? 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 Pagpalain kayo ng buong may kapal.